Hey guys, what's up? Binibisyaan Winnie today. Tara, pag-usapan natin ito exciting na news. Nagkakaresba ka na, mga friends. Mga IP leader, pinapaiyak na si Franz Castro. Diba? So basically, doon sa mga nakakaalam na, Chloe. Shh! Talaga mga ayun na nga guys, no? So, nagsampa po ang grupo ng IP leaders sa Ethics Committee ng Congress, no, ng House of Representatives. At sino ang abogado nila? Ng iba kundi si Attorney Bobby Doe. He's the Dean ng isang College of Law po. I forgot the name lang. I'm so sorry, Attorney Torion. At alam niyo naman na siya rin po ang abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, mag-focus muna tayo dito. Pakinggan natin ang interview ni Attorney Torion. Ako po si Attorney Israelito Torion. I am here assisting the indigenous peoples po of Talaingod, no? Mga Atamanobo po sila. They are led by Dato Alan Kausing, Andigaw Agay, and Guting Dalyat Dausay, no? They are Okay guys, for a moment, did you ever ask yourself, as you know, that sa ancestral lineage ni Attorney Zuleika Lopez, siya po ay may dugong IP. She's also considered as one of the IP lawyers. Ito po ba ay may kinalaman sa tingin niyo sa panghaharas na ginawa, pangwawalang hiya kay Attorney Zuleika Lopez? O ano pa ba? O sa tingin niyo dapat matagal na nila itong ginawa? Kasi if they can possibly do this pala, bakit ngayon lang din? Balik tayo kay Attorney Torion. the leaders. Sila po ang mga leaders po ng mga indigenous peoples po ng Talaingod, Davao del Norte. They are anchoring their complaint on the provisions of Republic Act 6713 or Code of Conduct of Ethics of Government Officials, specifically the supposed commitment to public service, the high commitment to public service of these public officials such as congresspersons like Congresswoman Franz Castro. So nagbiyahe po ang ating mga miyembro po ng indigenous peoples from Talaingod para po maparating dito sa House of Representatives na kinakailangan po na isuspinde at kailangan po tanggalin sa pwesto si Representative Franz Castro kasi nakikita naman namin at natin na convicted na siya sa Regional Trial Court and even if it is on appeal, no, before higher courts, but the administrative aspect of the crimes that she committed should be likewise under investigation. And if after proper proceedings, it is found that she is administratively guilty, then proper penalty such as suspension or if not expulsion from the House of Representatives. Ako po si Dato Malibato. Alam niyo, ito i-compare lang natin while we're talking about this. Alam niyo yung kaso niya, di ba? Alam niyo kung ano yung kinakaso kay Arnie Teves, no? Kay dating Congressman Arnie Teves. Imagine niyo guys, no? Si Arnie Teves hindi pa po nako-convict. Hindi pa po nako-convict. As we speak, siya po ay tinatawag na fugitive. Okay? May mga sinampa ng kaso sa kanya, pero it has nothing really to do with the case na nangyari dun sa governor ng kanilang lugar. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung ano ang tinatakbo ng kaso na yan. Anyway, going back. Si Congressman Arnie Teves, si dating Congressman Arnie Teves, ano siya tinanggal siya sa Kongreso.
Wala pa siyang conviction, ha? So, bakit nga naman, itong si Madam Franz Castro, nandiyan pa rin. Hindi ba pwede i-moto proprio mismo ng House of Representatives Ethics Committee na dapat sinuspend nila while ongoing yung ni Franz Castro? Another thing, since meron siyang conviction, okay? Since meron siyang conviction, ano ba yung accessory penalty nung conviction niya na yun? No? While naka-appeal yun. Kasi matagal yun eh. Imagine niyo kung gaano rin katagal yung tinakbo ng kaso na yun. While nandiyadyaan ng mga IP leaders, bakit kaya, no, through the assistance of Attorney Torion, bakit kaya hindi rin sila mag-file ng cancellation of, tawag dito, COC, nito ni Madam? Kaya pala hindi damay yung dalawa, kasi nga, meron siyang conviction ng crime. Diba? O, balik tayo. Housing, isang ancestral domain management officer ng ancestral domain ng Atamonobo ng municipality ng Talaingod, Davao del Norte. Nandito po kami dito sa Manila ngayon, kasama namin yung tatlo naming tribal leader dahil tatlo lang yung hinihingi namin, no, sa ating gobyerno ngayon, nga gusto namin matanggal yung si Franz Castro. Bakit, no? Kasi yung ginawa niya sa amin parang hindi inirespeto yung rights of the IP, no? In terms sa aming rights, kasi hindi niya inirespeto. Bakit hanggang ngayon nakapagsahod pa rin sa ng pira ng bayan na sa lahat, no? So ipangalawa, parang walang respeto ng yung tawag yung sa aming tribo, no? Parang walang respeto, bakit nandyan pa rin siya sa Kongreso. So pangatlo, alam nyo, dito natin nare-realize, no? Wala bang party list para sa mga IP? Kasi by the looks of it, the way na naririnig natin sinasabi dito ni Sir, lumalabas tuloy na parang, lumalabas tuloy na sila talaga yung vulnerable sector natin. Kasi naaabusin sila ng ganyan. The more na nagiging interesting yung kanilang kanilang community. Kasi nga, iilan lang kung taong nagkakaroon ng malasakit dito. Diba? Tutuusin, sila nga yung mga dapat pinipreserve natin at saka ini-enrich. Kasi sila yung nag-stand over the test of time. Kumbaga sa origin natin, sila yung mga ancestors natin. The more dapat na inaalagaan natin sila at hindi natin sila inaabuso, di ba? Pangatlo, yung pag-discrimination, walang respeto or ano po yung sabihin, yung hanggang ngayon patuloy pa rin yung pag-serbisyo ng ating bayan. So gusto namin na marinig yung sa aming hinaing na matanggalan siya, mapaalis isip congresswoman sa ating bansa or kasi parang iba talaga sa aming customary law kasi parang wala na kaming wala nirerespeto yung law namin. So yun nga, pinag-deklara namin ng persona non grata sa aming tribo sa Atamonobo ng lungsod ng Talaingod. Pinadeklara namin ng persona non grata si Franz Castro. At kasi napakasakit sa amin, no, in behalf of Atamonobo ng bayan ng Talaingod, napakasakit sa amin. Convicted na siya sa pagdadala yung mga kabataan, bakit hanggang ngayon patuloy pa rin yung nagsasahod ng kaban ng bayan? Actually, nagbigay ng komento dyan si Franz Castro dito sa News 5. Dito sa post ng News 5, sabi na harap si ACPA Teachers Representative Castro, Franz Castro, sa House of Ethics complaint.
na inihain ng mga miyembro ng Indigenous People Committees. Kaugnay ito sa desisyon ng Tagum City Regional Trial Court na nahatulan si Castro sa pagdabag ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act dahil sa umano'y pang-aabuso sa ilang lumad sa isang rescue mission sa Davao del Norte noong 2015. Nakikita natin na convicted na siya sa Regional Trial Court even if on appeal before the higher courts. But the administrative aspect, ito yung sinabi kanina ni Attorney Torion. The administrative aspects of the crime she committed should be likewise under investigation and after a proper proceeding, it is found that she is administratively guilty, then the proper penalty such as suspension or if not expulsion from the House of Representatives. Narinig naman natin yan kanina kay Attorney Torion. So, nagsalita na rin of course itong si Madam. Sabi ni Franz Castro, baseless harassment suit. Bobo talaga. Paano siya naging baseless harassment suit? Kung meron ng judgment against sa'yo. Kaya ka nga naging convicted, Madam. Putang ina, bobo ka talaga. These fabricated charges are meant to intimidate and harass those who stand in solidarity with oppressed community. Ikaw nga yung naging rason kung bakit may na-oppress eh. Bakit ka nirereklamo na exploitation and discrimination kung hindi ikaw ang naging oppreso? Sige nga. Paano naging fabricated charges yan? Again, babalik tayo sa basic. Meron ka ng conviction. Paano siya naging fabricated, ma'am? Ngayon na ikaw binabalikan, sasabihin mo, ini-intimidate at inaharas ka. Ikaw ini-intimidate at inaharas. Ginagamitan ka na nga ng batas eh. But we are undeterred. We will continue to fight for justice and accountability. Sila rin, pinaglalaban nila ang justice at accountability. Diba? Kung magiging batas ang ethics committee ninyo, you should, as early as now, you should say goodbye. You should say goodbye. Yung milyon-milyon mong kinikita at nakukuha dyan sa loob ng Kongreso, dapat nga ibalik mo yung simulang na-convict ka. Kasi totoo naman dapat wala ka dyan eh. At the same time, dahil may conviction ka, diba? May conviction ka na eh. Ang dapat sa'yo, makancel ang COC mo. Dapat ma-filean ka ng cancellation ng COC mo. Sabagay, kahit naman tumakbo ka, hindi ka rin naman talaga mananalo. Putang ina. At the minimum, kailangan mo at least 14 million votes. Ilang votes lang ba ang party list mo? Baka hindi pa kayo umabot ng 1 milyon. May 1 milyon pa ba ang CPP, NPA, NDF? Baka kaliwa? Nasusuporta sa inyo? Kitang-kita naman ng mga kababayan natin, kung gaano kayo, kung anong klase kayo, ng mga menis lang kayo ng lipunan. Wala kayong nagawa. Alam niyo ba, isa pa, ito pala mga, ang party list. Nagpapakaltas pala ito ng contribution sa mga teacher. Isang bagay na gustong tanggalin ni VP Sara. Kasi, kahit pa 20-20 lang yan, imagine niyo kung magkano nakukuha ng ACT party list. ACT teachers. Parang nasa 15 million yata. Ilan yung mga teachers, tapos kukuha na nila ng ganong kalaki, times mo na, every month to guys Wait mo, ilan yung mga teachers? Sa dami ng teachers, plus a month, plus times mo ng 12 months. Laki na mga nakukuha nito eh.
Kaya siguro galit na galit to sa OVP eh. Kasi talaga zero out sila ni VP Sara eh. Kung ang gobyerno natin, kung ang gobyerno lang natin, naging very supportive sa mga cause ni VP Sara. Pag bumaba si VP Sara as the Vice President, kahit hindi na tumakbo si VP Sara as President by 2028, kung suporta lang na kung binigyan lang siya ng 101% na suporta ng administrasyon ni Bongbong Marcos, lahat ng gusto niyang gawin as presidente, nagawa niya na as a vice president. E di sana hindi nila kailangan gurgurin si VP Sara ngayon, di ba? Baka namayagpag pa ulit ang mga Marcos sa mga susunod na mga eleksyon. Kung nakita lang natin, as early as now, sinuportahan nila ng maayos si VP Sara sa mga gustong gawin ng tao. Kasi ito yung ito yung magandang opportunity para sa kanya eh. Tama naman siya eh. Mas gusto niya maging vice president kasi marami pa siyang pwedeng magawa. Beyond sa pagiging presidente. Siyempre magkaiba sila ng eh. Kung ang ginawa lang ni Bangag Jr., naging busy siya internationally at hinayaan niyang maging busy naman si VP Sara locally, domestic. Alam mo kung gaano kaganda ang Pilipinas. Kahit siguro milyon-milyon ang layo natin sa Singapore, within 6 years, halfway we can achieve Singapore status. Pero hindi eh. Diba? Ang nangyayari, namamayagpag yung mga ganitong klaseng tao. So saan tayo napupunta? Nababaon tayo sa utang? Mga kababayan natin umaasa na sa mga ng tao? Simpleng pagbili ng boto? Hindi ko alam guys kung gaano karami gaano karaming probinsya ang gaya ng Davao City. Ang Davao City, one thing that I'm very proud of. Maprinsipyo mga tao. Hindi mo kayang bilhin ng pera. Maliban sa ibang mga politiko, no, na umaasa kay tambalalay ni Tambalustos. Diba? Kaya ako si Franz Castro, biyak ka na. Agahan. Pero pag pinalagpas ng ethics committee, matindi. Taong bayan na mawawalan ng tiwala.